Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jericho de la Cruz at ngayon ay babahagi ko sa inyo ang hearing impairment. Ang hearing impairment ay nangangahulugang may kahirapan ang isang tao sa pandinig. Maaring bahagya lang o tuluyang pagkawala ng pandinig. Partial or total inability to hear, ibig sabihin, pwedeng kunti lang ang hindi nila marinig o pwede rin namang totally wala silang marinig. It can affect one's or both ears. May mga tao na isang tenga lang ang may problema. Pero meron ding parehong tenga ang apektado. May be present at birth or acquired later. Pwedeng ipananganak na silang may hearing loss or hearing impairment o kaya nakuha nila habang lumalaki dahil sa sakit o aksidente. Mild to complete deafness, iba-iba ang level ng hearing loss. Pwedeng mahina lang hanggang sa totally bingi na sila habang buhay. Dapo naman tayo ngayon sa signs and symptoms. Delayed speech and language development. Nahuhuli silang matutong magsalita kumpara sa ibang bata kasi nga hindi nila masyadong naririnig ang sounds na dapat nilang gayahin o matutunan. Difficulty following verbal instruction. Kapag sinabihan sila ng utos o instruction, nahihirapan silang sundan dahil hindi nila masyadong naririnig or naiintindihan. Inattentiveness or frequent request for repetition. Parang wala sila sa focus kasi hindi nga nila naririnig o kaya madalas nagpapaulit-ulit ng sinasabi. Speaking too loudly or not responding to sounds. Minsan yung mga deaf ay ang lakas nilang magsalita kasi hindi nga nila naririnig yung boses nila, parang hindi sila aware. O kaya hindi sila tumatalikod kapag tinatawag sila. Mga sanhi o causes of hearing impairment. Genetic conditions o mga kondisyong namamana, maaring ito ay mula sa ating mga magulang. Birth complications, halimbawa, kakulangan sa oxygen habang ipinapanganak. Infections, infections like tigdas, meningitis at infeksyon sa tenga. Head injuries, ito ay maaaring makasira ng bahagi ng utak o tenga na responsable sa pandinig. Long-term exposure to loud noises, halimbawa, pagtatrabaho sa maingay na kapaligiran. Paggamit ng mga gamot na ototoxic, ito ay mga gamot na may epekto sa pandinig. Punta naman tayo sa characteristics. There are different types of characteristics of deaf. Number 1 is relying on lip reading or sign language. Umaasa lang sila sa pagbabasa ng labi or paggamit ng sign language para maintindihan ang kausap. Unclear speech or limited vocabulary. Dahil hindi nga nila naririnig ang tamang sounds, minsan hindi malinaw ang pagsasalita nila at kaunti lang rin ang alam na salita. Difficulty in group discussion. Nahihirapan silang makisali sa usapan lalo na kapag maraming nagsasalita sabay-sabay. May appear socially withdrawn or isolated. Minsan parang iniiwasan nila ang ibang tao kasi nahihirapan silang makipag-communicate or nahihiya sila. Uses of gestures or writing to communicate. Gumagamit sila ng kilos or body language, pagsusulat, para makipag-usap kung hindi nila kaya magsalita or makinig. Diagnosis. Para malaman kung may hearing impairment ang isang tao, kailangan nitong dumaan sa tamang proseso. Ano nga ba yung tamang proseso na yun? Una, conducted by audiologist using hearing test. Ang audiologist ang nagtetest sa pandinig gamit ang mga special machine. Pangalawa, using of audiograms and tympanometry. Gumagamit sila ng audiogram para makita kung gaano kalala ang hearing loss at tympanometry para i-check ang movement ng ear parts. Pangatlo, classroom observations and speech or language evaluations. Sa school, tinitignan kung paano siya makisama, instructions at magsalita. Pang-apat, early screening is important. Kapag mas maagang nalaman ang problema, mas maagang matutulungan ang taong may hearing impairment or hearing loss. Support and strategies. May mga paraan para matulungan ang mga learners na may hearing impairment. Ano nga ba yung mga paraan na yon? Una, use of sign language or cute speech. Tinuturuan sila ng sign language o ibang visual way para maintindihan ang salita. Pangalawa,
speech therapy and auditory training. Tinuturuan silang magsalita ng mas malinaw at maintindihan ang tunog. Pangatlo, referential seating near the teacher. Pinapaupo sila sa harapan para mas madaling makita ang mukha ng teacher at marinig ang instruction. Pang-apat, visual aids and written instructions. Gumagamit ng picture, diagram o nakasulat para mas madali nilang maintindihan. Pang-lima, use of IEP. May special education plan sila na nakaayon sa pangangailangan ng taong may hearing impairment. For example, sa klase, mas nakakatulong kung ang videos ay may subtitles para mabasa nila ang sinasabi. Assistive devices or intervention. Hearing aids. Tumutulong sa pagpapalakas ng tunog para ito ay mas marinig. Cochlear implants. Para sa mga taong may malubhang pagkawala ng pandinig. Ito ay direktang nagpapadala ng tunog sa ating utak. FM systems. Tumutulong upang marinig ng malinaw ang guro sa maingay na kapaligiran. Caption media. Mga video o palabas na may kasamang subtitle. Flashing alert system. Para sa mga alarm, doorbell at iba pang alert na gumagamit ng ilaw imbes na tunog. Halimbawa, maaaring gumamit ang mga mag-aaral na may kapansanan sa pandinig ng FM system o caption ng mga video upang mas mapadali ang kanilang pag-unawa sa mga aralin. Sa kabuuan, ang hearing impairment ay kondisyon kung saan may kahirapan sa pandinig. Maagang diagnosis at tamang suporta tulad ng assistive devices at teaching strategies ang susi para matulungan sila. Bilang isang kaibigan, kamag-anak, pinsan at kaklase ay dapat maging maunawain tayo para matulungan silang matuto at makisama.